tumawad pa, 250 pair. 250 pair. Oh, hapon yun ha. Yun, no? Sarap yan. Team B. Pre Team B. Oh, tara kasi, pasok tayo. Mga kautits, so ito yung mga grow out tab natin, mga ref tab natin. So bawat isa niyan ay may lamang mga 300 hanggang 400 fry. Yun, sir. Ilang days bago nyo tanggalin yung male doon sa breeding tank natin? Mula nung ma-hatch yung fry, bumibilang ako ng mga 4 to 5 days. So naobserbahan ko after noon, medyo free swimming na yung fry. Ibig sabihin, nakakalangoy na yung fry. Yun, pwede ko na tanggalin yung male para wala nang possibility na makain niya yung ibang fry. Pero, yun na nga, sir. Iniiwasan natin makain ng male yung mga fry natin. Pero, may isang malaking problema, sir. Pwedeng magkaroon ng kitikiti yung breeding tank natin, sir. So, paano yung technique nyo naman dun, sir? Oo, tama. Kasi wala na yung male na kakain ng kitikiti. So, ako na yung tatay. Ikaw na yung magiging tatay nila, sir. So, ako na yung magtatanggal. Mano-mano talaga, tatanggalin ko yung kitikiti. So, eto yung ginagamit ko, sir. Madali lang kasi meron tayong mahiwagang tools. Yun, no? So, sir, okay lang pakita niyo sa amin, sir, kung paano yung proseso, sir. Okay, madali lang. Para sa mga bago nating kautis na nagbe-breed. Yun. Madali lang paano hulihin yung kitikiti. So, tara mga kautit. Samahan natin si sir. Ito pa. So, ito mga kautis, mga fry ng blue crown tail. Ito, may mga kitikiti na nga, oh. Hindi ko napansin, napabayaan ko na ilang araw. So, ito, Ang lalaki na ng kitikiti, sir. hulihin natin. Saglit lang naman to. So, sa ganyang paraan, sir, mas safe yan kaysa mag-siphon, sir, eh, no? Oo, kasi siphon kasi baka Mabulabog maigi yung mga fry. mabulabog. So ito yung kitikiti. Pwede mo ibigay sa ibang isda mo tulad gabi. Sa mga nangangailangan, sir. Sa mga nangangailangan. Tsaka kasi ayan, sir, kung ano lang yung inano niya, sir, yun lang yung makukuha niya. Ayun, yung kitikiti, nakuha. So saglit lang, hindi naman mahirap hulihin kasi mabagal lang naman yung kitikiti. So pag gumamit ka kasi ng iba tulad ng siphon o hose, mahigop mo yung fry, most likely mamamatay na yun pag binalik mo kasi mahina na yun eh. Humina, na-stress sila ng husto pag nahigop mo yun eh. So ito, ang gamit na ito, turkey buster, hindi mo mahihigop yung fry, yung lang, kitikiti lang talaga. So kung ano lang yung tinarget mo, sir, yun lang yung makukuha Yun mo, lang. no? Hindi naman malikot yung kitikiti masyado, kaya madali lang talaga hulihin. Yan, huli ka agad. Oo nga, no? So siguro sa isang ganito, hindi ka pa abuti ng 1 minute. Kuha mo na. 1 minute to 2 minutes the most, kuha mo na yung mga kitikiti. Pero hindi mo nahihigop yung fry. Pero sir, believe din ako sa kamay niyo, sir. Sobrang dami niyan, sir, parang... Oo nga, no? Parang ano to, sir, parang daan na to, Siguro may mga... Ayun, no? Yan, kitikiti. Nahuli ko yung kitikiti, pero yung fry, hindi ko nahigop. So safe na safe yung mga fry, sir, no? So wala na tayong kitikiti na tira. Ay, meron pa, may sir. isa pa, may isa. Ayun. So saglit lang, napakadali. So ibigay mo sa nangangailangan dito sa baba, yan, nangangailangan, iubos ka agad. Ayun, mga gapis din to, sir, no? Yan. Yung HBB Neon na yan. Nag-eksperimento rin kasi ako mag-crossbreed para makagawa ng sariling stream. Yun, no? Kaya may tuxedo koi na may halong RDSS.
Suportahan natin yung mga ka-otit natin, yung mga kahabi natin na ganyan, yung mga nagko-crossbreed kasi mahaba man yung proseso mga otits, palakasin natin yung ekonomiya ng pag-iisda. So ito mga kaotits, wala nang kiti-kiti. So Yun. nandyan, intact pa rin yung 100 mahigit o 200 fry na nandyan. Hindi na bulabog sir, no? Hindi sila nabulabog. Kasi mga otit, no, tama sir, no? Kapag ito nabulabog or na-shake ng konti ito, malamang sa malamang, yari na yan kasi mahihina pa sila, di ba sir? Oo. Tsaka madaling ma-stress. Tsaka pag mahigop mo yan dito at ibabalik mo, wala na, magkakasakit na yun, manghihina na yun, mamamatay yun. Negative na yun sir, no? Oo. Yun, napakalupit. So mga fry ito ng blue crown tail. Blue crown tail. So ang dami niyan. More or less nga, mga 200 nandyan. Yun mga otits. Ayan yung mga fry niya, no? Ayan, no? Ang dami, grabe ito mag-breed si sir, eh. Ayan, may mga fry yan. Pag ganitong marumi na rin talaga, though itong mga aquatic plants nakakatulong pagtanggal sa ammonia sa tubig. Grabe yung fry sir, nagtatago lang dun sa ano. Nandiyan sa ilalim. Pero nakakatulong pa rin itong, maliban sa lamok ang nakukuha nito, pwede mo rin higupin yung mga dumi-dumi. So na hindi nahihigop yung mga fry. So kung magbi-breed ka ng beta sir, isa to sa sa magandang tools na dapat meron ka sir. Dapat hindi ka magbi-breed kung wala ka nito. Panghuli ng kiti-kiti na hindi mahihigop yung fry at saka pangtanggal ng mga dumi. So ito mga kautis, siguro mga twice a week lang naman ako nagtatanggal ng mga dumi. Hindi naman kailangan matanggal mo lahat. Mabawasan mo lang. Para at least yung ammonia sir, eh, no? Kontrolado. Paano pala to sir? Nagdadagdag kayo ng tubig? Nagdadagdag kayo pa unti-unti? 10%? Or... Mga 10% lang. Kaya binabawasan ko, ginagamit ko tong turkey buster na to. Higop yung mga dumi sa ilalim. Pagkatapos yan, dinadagdagan ko na ng tubig. 10% sir? Parang 10% lang. Kung ano lang yung binawas nyo sir? Ganun lang din kadami? Ganun lang rin. So mga ginagawa ko lang to mga twice a week. Kasi malaki rin naman eh, no sir? Tsaka malaki yung space. At saka may mga aquatic plants tayo na nakakatulong pag-control sa ammonia. Mahigit 1 month, idadyan mo na. Basta wag ka lumampas ng 2 months. Kasi baka sira-sira na yung mga fins noon. Baka nag-away-away na sir. Lumampas ka ng 2 months. So 1 month hanggang hindi lalampas ng 2 months. Idadyan mo na isa-isa yan. Ito yung malaking tanong sir. Malaki kong tanong actually kasi sobrang daming fry sir, halos hindi man nila nakikita ng mga viewers natin sir, pero sobrang talagang daming fry mga otit. Pati doon sa may likod, sobrang daming fry mga nakasa. Sir, ano ginagawa mo sa mga breeder mo sir? Paano kondisyon sir? Sa akin, simple lang. Ang kiti-kiti, kasi may kinukultura akong kiti-kiti. Para dun sa mga breeder ko lang rin yun. Pero kung wala akong kiti-kiti, malaking tulong sa akin yung egg yolk. Egg yolk? Yung dried egg yolk. Kasi maraming protein din yun. Pero pag gumamit ka ng egg yolk, dapat extra careful ka sa pagkakain. Kasi minsan pag egg yolk, dumidikit sa kamay mo yun. Paghulog mo, minsan nadadamihan mo, sigurado patay. Oo. Patay yung breeder mo pag ma-overfeed. So yun yung mga kakabi pa naman natin. Pati ako ano rin ako medyo guilty rin ako Hindi naman sa yung parang eto lang yung dapat nating ipakain, pero pag naglaglag tayo ng medyo malaki-laki, parang kasaya na rin natin sa mga alaga natin sa rin. Parang ayaw mo natanggalin pero sa mga alaga nating isda, medyo mahirap yun. Lalo sila nun pag masobrahan sila. Pwede ka na no sir, pagka medyo pwede magka-SBD, no sir? Yung bladder disease, pag napasobra talaga. Saka sa experience ko, talagang namamatay na dahil sa egg yolk. Kaya pag egg yolk pinapakain mo, talagang I'll make sure na kaunti-kaunti lang. Pero maraming sustansya ang egg yolk sa mga isda. Pero careful ka nga lang. Talagang siksik liglig sa vitamina sir, no? So ito yung egg yolk natin na para mapino siya, hindi ko siya dinurog sa kamay, kundi gumamit ako ng strainer.
May strainer sa gata, nagagata tayo, di ba? So gumamit ako ng steel na strainer para madurog ko siya. Tapos, pwede mo ibilad ng 1 hanggang 2 oras. Pero ako kasi tamad ako magbilad kaya ginagawa ko, microwave ko na lang. Kaya 2 minutes, dried na siya, tulad nito. So, tapos, bite size sa mga alaga nating beta. Kasi dumaan to ng strainer, kaya ganito ka pino. Pero hindi sobrang pino. Tama lang, bite size lang talaga. So, pagpapakain mga kautits, dapat kaunti lang. Ilang patak lang, marami. Delikado. So yan, mga 5 maliliit na buti lang yan. Parang optimum lang din pala sir, no? Parang pellets lang na Yan, huwag ganito karami. Okay na yan, kaunti lang. Saan kasi excited tayo, gusto nating mabusog yung alaga natin. Pero mali pala yun sir, no? Yun. Dahil yun ang rason bakit sa nung nakaraan namamatayan ako ng beta. Kasi nga excited din ako tulad ng mga pagbaguhan ako dati, yun excited akong busugin. Saka parang gusto kong madaliin na lumaki. Pero kailangan sir, may process talaga, no sir? Oo, dapat huwag magmadali kasi sa ayaw mo sa gusto mo, lalaki din yan. Sa kontrolin mo lang yung pagkain para tao din, pag sobra-sobra kinakain, hindi din yun healthy. Mga red na half moon natin. So, para sa akin mga kaotits, mas okay pa yung kulang kaysa sobra. So ito sir, mga half moon na red, no? Oh, red half moon. So ito sir, mga 4 out muna to sir. Oh, payout na yan. So sir, magkano naman yung half moon nyo sir? So ito kasi bagsak presyo ako ngayon, sale. Binibigay ko lang to 200 ang isa. 200 to sir? Oh, 200 ang isa. Grabe Kasi naman. di ba iba ngayon nasa 300, 400. Pero ito may mga female naman silang makikita dito. Meron, may mga pares yan na female. So, kung dito ka, ay binibigay ko na 300. O minsan, pag tumawad pa, 250 pair. 250 pair? Oh, half moon yun, ha? Yun, no? At saka ito mga kautits, pagkatapos mo pakainin, maganda tanggalin mo tong harang. So ito, nakaharang yan, di ba? May harang yan. Pagkatapos mo pakainin ng egg yolk, kasi mabigat sa tiyan nila yun eh. Tanggalin mo tong harang para mag-flare sila. Siguro mga 10 minutes, around 10 minutes. Hayaan mo silang mag-flare pagkatapos kumain ng egg yolk. Parang exercise nila yun, sir. Exercise, saka para rin matunawan sila sa egg yolk. Kasi ang egg yolk, masustansya talagang pagkain, maraming protina, saka mga minerals para sa mga alaga natin. Pero mabigat sa tiyan. Saka lalo na pag marami yung nakain, kaya talagang kailangan mo i-flare sila. Dito sir, ano naman po itong mga nandito sir? So ito sa baba, mga half moon plakat natin, it's MPK. So marami sa atin ngayon, mga salamander. So magkano naman yung alt nyo nito sir? Ngayon, actually, sale ako ngayon nito, kaya binibigay ko pares 250. 250 din sir? Oo. Ito yung mga salamander na to. So yan, counting egg yolk lang talaga. So ang iba kasi takot sa egg yolk dahil daw baka matunaw sa tubig, madilute, dudumi yung tubig. Sa experience ko naman, kaunti lang pinapakain ko, kaya lahat naman yun nakukonsume. Pero maganda pala sir, ito sir, yung binibilad talaga sa araw, no? Oo, binibilad. Pinapadry mo talaga para matanggal yung moist. Ayan, no? Tapos pagkatapos nito, Matigas-tigas siya, ayan, no? nilalagay ko lang sa ref para matagal masira. So Kasi mga ilang ano naman to sir? Mga ilang weeks or months ba to sir? ito, inaabot 1 linggo. Depende sa dami ng alaga mong beta. Pero sa na-try nyo sir, mga yung lifespan niya sir, 1 linggo. iba na yung amoy. Oh, 1 linggo mahigit. Within 1 week, 7 days, pwede mo gamitin. Pero after 1 week, basta gagawa ka lang ng pwede makonsume sa 1 linggo. Pero may ref ka, refrigerator, para sigurado hindi masira. Kasi ito nasa ref, pagkatapos ko pakainin, babalik ko ulit sa ref para hindi masira.
ito kasi ang rack mong ginawa, back to back. So dito sa likod, meron pa rin tayong mga beta dito. So ito sir, mga pour out nyo rin to sir. For out din yan. Yung mga nandito sir, ano naman po itong mga nandito sir? Yan ay halo-halo eh. May mga double tail tayo dyan, bicolor. Pag double tail sir, ganun din yung price sir or... Ganun din. Hindi naman ako masyadong mahal price dahil ito nga akin ay libangan lang talaga to. Naging sideline na lang kasi nagtrabaho din naman ako. Sobrang mura nga sir eh no? Presyong pamigay na lang. Ito sir, Grizzle. Diesel na female yan, half moon na Dumbo. Ito po. Yan, Ito sir, yung mga ganito sir. ganun din. Ganito 50 rin talaga sir, yung pricing niya, price range. So 250 pair. Grabe, napakamura. Ito, iba na to kasi hindi ko to binibenta yun. Galing pa to sa Thailand. Yung platinum white. Pair yan, ito yung female. At yung ano, nakasalang dun, yung ano, yung may mga fry dun sa likod sir. Yan yung may price siya doon sa likod. So, Ayan. Ito mga breeder din, ito talaga mga panalo. saka ito yung Nemo Koi natin. Breeder din to sir. Leader din yung Nemo Koi na yan. Dito sir sa baba, ito mga pang out na talaga to sir. Pang out to lahat. So, ito yung dalawa, 300 lang, parang 150 lang ang isa. Talagang ano sir eh no? Talagang hobby lang. Happy lang siya. Libangan lang. Grabe. Ito sir, dito rin. Mga half moon din oh. So may half moon dyan na ano. Pero karamihan, yun ang salamander natin. 250 lang din to sir, ay ano? Ampere. Hindi, 250 lang. Grabing dami. Baka kala nyo ako na naman mag-isa pero kasama ko yan. Si Nice the One, subscribe yung channel nila tapos yung kagagaling lang natin, no? Kakaburaot lang natin dun sa pet shop nila mga otik. Sir, saan nga ulit nga natin? Sa may pila, Cardona, Rizal. Pet shop mo? Ay, sorry. So medyo napilahan nata kagabi si Isda One. Nasaan ba yung tubo? Parang di mo nakalimutan na. Yun nangyari kagabi ah. Pero saan nga ulit yung pet shop mo? Sa Governor Hills, Barangay Biklatan, General Trias, Cavite. Yun! Nadali mo! Pero yan, kasama ko sila, tapos kasama ko rin si Paring Allen, nandun yung nagbablog lang. O ayan, si Paring Allen, nandun si Paring Allen. Nagko-content si Paring Allen dito, ayun o. Ayun si Paring Allen, nagko-content. Magkakasama kami dito. Ayun, it's the one! So yun na nga mga otits, kung akala nyo yun lang yung mga betang makikita nyo. Nga pala mga tito, nandito ako sa may Salawag. Along the highway lang to, itong bahay ni na sir. Tapat lang ng Zagala Trading Hardware. Tapat din siya ng school. Ayun o, elementary school dito ng private. Tapos yun na nga mga otits. Ayun, tutulad nun. Kaya medyo maingay mga otits, nasa tabing kalsada lang tayo. Pero yun na nga, hindi lang yun yung mga betang hindi lang yun yung mga betang makikita nyo dito pag dumayo kayo. Kasi sobrang dami pa ditong nakalagay sa mga 1.5 na na plastic ng foam. Ayan. So ayan mga otits, lahat yan may laman yan. Ayan, mga HMPK. Katulad lang ng sinabi ni na sir. Ayan, mga salamander. Ayan, yung mga nandito, mga salamander. Hindi natin masyadong makikita yan, mapofocus kasi nga may mga talisay. Pero lahat yan halos may laman yan. Kaya pag pumunta kayo dito mga otis, kaya pag pumunta nga kayo dito, sobrang dami yung pagpipili ang mga beta dito. Kung gusto nyo ng mga sorority na panlagay nyo sa mga planted tanks nyo, yun, marami kayong pamimilihan dito. Kasi maganda mga otits kapag gusto nyo ng mga sorority na beta, mas maganda yung mga hindi pa rin na paghihiwalay. Pero yun na nga, ano pa rin yan, kailangan nyo pa rin mag-observe dyan kasi merong magkakaroon talaga dyan. Merong isang alpha dyan mga otits sa, sa grupo nila. Kahit sabihin mong all females yan, hindi masyadong mag-away, kailangan mo pa rin mag-provide ng hiding spot sa kanila, like maglagay ka ng plants, drip food, or kahit ano na mapagtataguan ng mga ibang beta natin
Ito pa, ito, mga may mga grow dito, ayan, dito. Ayan, ito mga otits, hindi pa itong mga napag-iiwalay itong mga to, hindi pa nadyajaring ito. Ayan, oh. So, ganyan kadami mga otits yung beta ni Sir. So, paglipas ng panahon mga otits, panigurado, pagbalik natin na naman dito, sobrang grabing makikita natin dito. Grabing transformation yung makikita natin dito kasi naiisip ko pa lang mga tito, yung mga fry doon sa likod, kung gaano kadami yung ijajaring ni Sir sa susunod na mga buwan. Sobrang dami ni Sir, sobrang galing. Sobrang yung kamay ni Sir, sobrang sa pagbibreed ng beta. So dito mga tito, ayan, may pusurya dito. Kung naaalala niyo yung video natin, parang halos, pangalawang video natin yun, yung pusurya. The best to, kung may mga freeze yung gana na fry, ito yung the best na pagkain. Tapos dito parang mga pinukulture ni Sir na mga bloodworms, tapos may mga kitikiti na. Parang nga naman, di na mamumuha si Sir sa mga, di nabibili ng live foods. Puntahan natin yung tropa. Pre. Pahid-pahid, bitin sa akin pag nawala ang init. Asus! Pre, dati ka bang boksingero, pre? Ha? Dati kang boksingero? Teka, katulong ako dati. Pahinante ka pala? Pahinante lang. Walang yaka, pahinante ka lang pala? Kung makaasta ka? Napapaaway lang ako kasi hindi ako marunong magbuhat. Inaasa ko sa mga kasama. Ayun, si Tishgada gumagawa ng content. Nakakagalaw din sila ng maayos. Pero nagmula lang sila sa ganitong Tupperware. Oo, ito. Siguro mga Ikaw, Pops, content. isang linggo lang sila dito. Ito yung sa Ito. Ito yung sa pag-breed. So dito ako nag-breed, tapos Ayan, oh. siguro mga isang linggo sila dito, pagkatapos nito, nililipat ko na sila sa malalaking tank. Yun. Sa ref tank, Habang busy sila. Ito, buhat tank mismo. Pakita ko sa inyo mga kapiskada. Ngayon yan, di ba? So ito mga kapiskada. Ito yung mga sample ng pag-breed sa dito. Ito ay blue grounding. Blue grounding. Transparent line to, pre. 何お前はもう死んでいる。 Ito, wala pa itong isang linggo. Mga 4 days, 5 days na po. Run. Ano, hiningal ka din, di ba? Hiningal ka rin sa kalokohan mo, ano? Mahirap palang kumita ng pera. Shower, ano eh? Shower. Shower. So ayun mga tips, natapos na yung kalokohan ni Sir Juan. Nag-content na rin si Loco. Fry. So yun mga tito, inuulit ko lang, supportahan nyo sana yung grupo namin, Aqua Titos. Yun, ako, Betas Journey, is the one, tapos si Fishkada, tapos si Bishop Mihabi, yung mga tropa natin na nag-YouTube din, nag-fishtubers, mga fishtubers, kumbaga kung tawagin. Supportahan natin yan. Plus, kasama na natin yung mga ka-chapter natin sa Laguna, si Pisda TV, si Sir Vils Gapi Channel ba yun? Sa Cardona naman. Yun, supportahan natin yun. Dahil dito mga tito, pinapalakas natin yung ekonomiya ng pag-iisda dito sa Pilipinas. Dahil dyan sa mga pinapanood nyo, katulad namin, pinapanood nyo, mas lalong umaangat yung isda natin dito sa Pilipinas. Ano? Pops, di. Ayun yung sample niya, sir. Transparent rin. Transparent din? Transparent din? Yung kusulat. Ano yan? Transparent rin. Fry ticket. Sagat mo nga. Sarap yarn. Sarap. Sarap yarn. Ano yan? Naghanap tayo ng syempre spices. Kasi di ba sa KFC may secret herbs and spices. Ito nandito. Kailangan ba yun? Oo, kailangan yung herbs. Dito eh. Ba't pinahaliwan ka nila? So yun mga audit, nakasama nga pala natin si Sir Philip. Ayan, Sir, saan ka ba nila pwedeng makontak? Alam ko, for sure, meron mga kumindat dyan sa kanila. Mayroon akong page sa Phoebe's Aqua Shop.
So yun, pwede naman namin mahingi yun sir, no? Tapos pop na lang natin dito. Okay. Pwede rin natin ilagay sa comment section sir. Pin natin para kung sakaling may mga gustong kumuha ng beta sir, message ka na lang nila. Message nila sa TV's Aqua Shop. So alam ko sir, medyo makulit kasi yung mga viewers natin sir. So nagre-range yung beta mo sir, 250. Around 150 hanggang 400. Yon, sobrang mura, sulit na sulit. At saan nga ulit matatagpuan po to sir, yung... Dito lang sa Salitran 4, Dasmariñas, Cavite. So yun, message nyo na lang si sir. Napakabait. Yun yan, nakaburaot pa tayo. Talagang pinakain pa at pinaberit. Sir, maraming salamat po sir. Ay, welcome. Okay lang ba sir, bumalik-balik kami dito sir pagka jaring na sir. Walang problema, pagka-jaring, siguro may mga 3,000 tayong i-jar. Yun no, talaga. Yun yung sinasabi ko sa kanila sa inyo. Kanina ko pa sinasabi sa kanila na pagbalik namin dito, sobrang solid yung i-jar nyo sir. So yun, please like, share, and subscribe at pakilike na rin yung page nila sir. Phoebe's Aqua Shop na Yun. page. Para ano kayo, lagi kang updated sa mga bagong niluluto ni sir na mga beta. Ayan. So yun, happy fish keeping! Fish, sir, isang nga lang sir. Fish, yun! Woo! Kasi ito, makapito na rin sa mga natin bago po sa kain sa pamamagitan. So, ang sigli ko na ito mga kabitahan nito, kabitaga. Diba? Ang tingin ko na ito, Napakasipag ni Paring Allen, nagtatrabaho na naman. tapos, ang mangyayari na naman lang sa area na naaaralan din. Sa araw. Sunod naman dyan, Stuman TV. Huwag naman sobrang araw. So sir, mga ilang ano natin bago ipakita sa mga beta natin? Munyanyo. Malabo pa siya, yung parang cloudy yung white. Ayan, mga puti dito. yung labo niya. Sa bilang ng Wala pa kayo kalsada. sa beta, wala pa yung exposure. So, pagkalipas ng 5, after 1 week, Ubul 5 days or 1 week, ang magiging kulay na ay parang gold. Pop, di kasya yan. Di kasya yan. Hindi na siya malabo. So, yan, meron na yung... Pwede yan, pwede. Pwede yan. Sir, ito naman hanggang kailan tumatagal yung buhay ng mga Kasi tumatagal sa akin ng siguro mga 2 weeks. 2 weeks? Matagal-tagal na rin. Oo. Pero pwede siyang... Pops, pwede arangan siyang ko. bumaba. Lalagyan Arangan siya ko. ng panibagong... Mayarang na. culture Mayarang na. Hindi ko na nakikita. Yung may balat ng saging. Hindi nakita yan, mayarang na. Balat ng saging. Wala, hindi kita. Parang pagkain Hindi, kasi mayarang. yung bakterya doon, yung labo mo. Hindi nga, hindi kita. Tayo yung mamasahe. Nagtatrabaho na rin literal si Ayun Stewan. mga kakotropa, Sir Philip, muna bago tayo mag-umpisa, i-invite natin yung ano, no? Invite mo muna sila sa pet shop. Meron po tayong page na Phoebe's Aqua Shop. Pwede nyo bisitahin nyo at i-like. Nandito rin ako sa Salitran 4, Dasmariñas. Langya, kala ko naman OG to si Stewan. Ano lang pala, bastonero lang pala to. Ito, may display tayo sa likod. May baki tayo, may nakita tayo.